Hello, welcome to the demo for latest template, the travel agency tracker. So in this template is designed to help you track your cash flow, your income, expenses, manage client record, and keep track of your payments as well. So initially, naka-view only mode lang yung file. You need to make a copy sa Google Sheet or Google Drive account ninyo to enable editing. So to do that, click nyo tong file sa upper corner and then click make a copy. So you can rename the document but make sure na sa folder options, selected yung My Drive. So usually nasa all locations lang yan. Select nyo yan before you click make a copy. Alright, so once na nakapagawa na kayo ng copy sa Google Drive account ninyo, pwede na kayong mag-proceed sa setup. So sa setup, dito yun sa Start tab. So dito we have a space for your logo, yung mga annual quota ninyo. So this one for example, and then yung monthly quota and the calendar year. So yung calendar year, yun yung magiging basis ng bill calendar and ng events calendar ninyo. So ano yung selected year, yun yung magre-reflect na data sa calendar. So I also have here yung mga columns for the operational expenses and yung mga cost of goods sold ninyo. So basically yung operational expenses, yung mga kailangan ninyo to operate your expenses, and then yung cost of goods sold naman yung mga direct expenses sa production ng services. Then lastly, we have destination and yung modes of payment or accounts na ginagamit ninyo sa business. Now for the services, this one, we have a column yung for the packages na ino-offer ninyo, yung destination, and yung cost and pricing per group. So, group ko to into adult, children, senior, and PWD. So, dito, itong cost and price niyo, yun yung magiging basis ng profit computation. Now, dito, may option kayo to input dito yung cost. So, pwede nyong i-track per package yung cost para less hassle. Pero kung gusto niyo na mas flexible, gusto ninyong i-track per yung cost per booking ID or per client transaction, dito kayo mag-fill in ng data sa cost sheet. So, mas accurate yung sa cost sheet pero less workload kapag dito nyo na in-input. Kung alam nyo naman na yung cost per service niyo, kung kabisado nyo na or may fixed na quotation na kayo sa cost per package. Yan. Okay, so sa client database naman, dito nyo input lahat ng clients ninyo, yung mga details, relevant details like yung gender, birthday, mobile number, and the address. So sa new tab, dito nyo input naman lahat ng mga confirmed and yung mga tentative na details. So itong booking ID number, mag-auto-generate to. So sa una, mag-input lang kayo ng random number. Pero yung mga susunod na after that will auto-generate na based dun sa last recorded na booking ID number. So, fill in lang natin to. So, for example, nag-book ng March 9, and then client name. Ayan. So, dito, since hindi ko pa na-register itong client name, new client lang siya, nag-alert dito to register sa client database. So, lagay lang ako ng sample details dito. Phone number, and the address. So, pagbalik natin dun sa new tab, ayan, nag-autofill na yung contact details and address, and then input nyo lang din kung sino ang agent. So, dito sa table naman, input nyo lang yung mga packages, so mga details. So, here, nag-add ako ng mga extra rows just in case may mga multiple services na na-book per client. So, yan. So, example, Japan, and then travel date would be 19. Then, balik ng, ayan, 31 na. And then, bawa for adults. So, nag-autofill na yung rate based dun sa recorded na pricing dito sa sa services tab. Ayan. And then, 2 children, and then 2 senior, halimbawa. Then, kung may mga promo code kayo, input nyo lang din dito. Then, once na-confirm na lahat ng details, na double check na, click nyo lang itong save. So, sa una, need ng authorization from your end bago mag-run yung script. Pero once nyo lang naman gagawin yun sa
one email lang. Ayan, click OK. I mean, once yun lang siya isa-set up per email. So, naka-input dito, Google hasn't verified this app. So, you need to click advance. Ayan. And then go to travel agency tracker. Click nyo lang yan. Then here, pwede nyo i-review yung mga permission dito. Ayan. Then click done and then click continue. So, once yun lang gagawin yan per email. Ayan. Then confirm yes. Okay. So here sa master list, madadirect lahat ng mga na-save na bookings. Ayan. So, dito yung summary ng details like yung booking date, booking ID, yung name, contact details, and the package details. So, dito sa package detail, dito yung package na avail. So, ilang packs adult, children, senior PWD, and then yung date ng travel. Then, for the subtotal, so ito na yon, and then discount, yung total based dun sa recorded. Now, dito sa cost of goods sold, yung COGS na column, ang reference niya kapag nag-fill in kayo ng cost dito sa services. So, yun yung magiging basis. Pero kung halimbawa mas gusto ninyo yung manual tracking, so dito ninyo itatrack yung expenses per booking ID number, ang masusunod dito later is yung actual costs column. And then, ang magiging computation for the gross profit would be grand total less the actual cost. Now, ditong payment, nakalink na siya sa payments tab natin. So, lahat ng recorded na payments, dito siya mag-fill in, including yung balance, mag-autofill na rin. So, for the booking status, i-update nyo lang kung nasang stage na. Kung inquiry, reserve, yan, mag-fill in nyo lang. And, or completed, yan. Then, sa payment status, ganun lang din. So, kung pending pa yung payment, click nyo lang to. And then, kung nakapag-DP na, ayan, update nyo lang din. Then, meron din ako ditong another column for the notes. And then, ito, date reference lang. So, pwede ko lang namang i-hide yan. Now, for the database, ito yung detailed or breakdown naman ng lahat ng booking. So, per service na to. Now, kapag kinancel naman, click nyo lang yan para madaling matrack later on kapag canceled yung booking and hindi na siya ma-include dun sa total income or revenue ninyo. Yan. So, again, itong COGS dito, itong mga column na to, nakabase siya dun sa cost of service per package na na-fill in nyo dun sa services tab. Now, for the bills, kung gusto niyo mag-add ng bills or subscription, i-track ninyo, ito lang yung i-fill in like yung details, last payment, yung terms, kung monthly, annual, or quarterly amount, and then yun lang naman. Kasi itong monthly values na dito, automated na yan. Based dun sa na-fill in niyo dito sa column B and column F. Tapos kapag kinancel, click nyo lang yung check and then fill in yung date canceled. Para hindi na siya magre-reflect sa calendar kapag na-cancel na. So, ito, makikita niyo yung mga due payables ninyo and then magkano per date. Alright, so, like I mentioned kanina, meron tayong costing sheet kung gusto niyo ng mas detailed and mas accurate na pag-track ng expenses per booking ID. So, dito, input nyo lang yung date, yung booking ID number, and then anong type ng ayan, yung category, and then details. So, input nyo lang dito sa details column and yung amount. And then, yung total niyan, per booking ID number, yun yung mag-reflect na actual cost dito sa column L ng master list. Okay. Sa OPEX naman or sa operational expenses tracker, almost same lang dun sa cost. Just fill in the date, category ng expenses, details, and the amount. Next, we have the dashboard. So, sa dashboard, andito na yung annual and monthly na to. So, we have the total revenue year-to-date, cost of goods sold, operational expenses, and the net income year-to-date. And then, nag-add din ako dito ng chart para ma-track ninyo yung trend ng revenue nyo for the year, then breakdown ng annual expenses ninyo. Then, nag-add din ako ng top 10 sales. So, dito, magbe-base siya dun sa selected dropdown. So, for example, January, since wala pa tayong data dyan, wala magre-reflect. Then, March, and ayan,
Pag year to date, click nyo itong YTD. Kapag specific month, mag-select lang kayo. So, ito naman na yung details niyan. And then sa baba, yung detailed breakdown ng top 10 sales ninyo, kung anong package and ilan yung revenue per package. And then I also added a section for goals and objectives for the year. Now, sa revenue naman, ito na yan. For the year na to, para ma-check ninyo yung trend, yung cost of services, and then the gross profit. Sa profit margin, ayan, automated na rin yan. Percentage basis tayo. Then for quota attainment, ang basis niyan, kung ano yung nakaset up na monthly quota. And then, sa start tab. Okay, then operational expenses and the net income. So, sa income table, ito naman yung breakdown ng sales per package for each month. And then, ayan, year to date din. And then, sa last table is yung breakdown naman ng expenses for the, ayan, for each month throughout the year. So, next naman, last two tables or last two sheets na. Dito yung events calendar. So, dito yung input yung mga lahat ng events na gusto ninyong i-track or i-monitor. So, mga meetings, yung mga flights, yan. Pwede yung input dyan and then magre-reflect yan dito sa event calendar. Okay? So, yun lang naman. If you have any questions or concern, just message us. Kung may mga notes for improvement, pwede nyo lang din kaming i-message. Yun lang po. Thank you.